Magandang umaga po at happy Sabbath po sa ating lahat. Welcome po sa atin pong Sabbath School program at ang manguna po sa ating Sabbath School lesson ay si Brother Alan Sinners, sir. Pero bago po yan, tayo po muna ay awit ng dalawang hymns at pagkatapos po, pangunahan po tayo ng opening prayer ni Brother Got My Tan at ang special song naman po ay hatid po ni Sister Aiza Raimundo. So after po pala ng Sabbath School lesson ay in-invite ko po ang mga kasama natin sa Zoom na makapag-share po ng kanilang insights at kung meron po silang testimony. At magtatapos naman po tayo sa closing song at closing prayer po na magmumula po dito sa Zoom. So yun po yung ating program. So tayo na po ay sabay-sabay na or sama-samang umawit para po sa ating mga songs. This is WPS Office. Documents, spreadsheets, presentations.
He walks the wheels of the field. He feeds the lambs in his fold, and he will heal those who trust him and make their hearts small. He calls the lilies of the field. He feeds the birds in his fold, and he will heal those who trust him and make their hearts as Thank you po, Sister Aiza. Thank you po, Sister Aiza, sa inandog niyo po na special song. At tayo po muna ay mag-opening prayer sa panguna po ulit ni Brother Lloyd Katnay. Tayo po'y manalangin. O dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito ng patuloy po pag-iingat, pagbibigay sa amin ng mga pagpapala sa araw-araw. At sinaniwala po kami, Panginoon, sa iyo pong kapangyarihan. Siya pong kaya magbigay sa amin ng aming pangailangan sa araw-araw. Pagkat ikaw ang Diyos na lumika ng langit at ang lupa at lahat po ang narito at ganoon na rin po kami. Kaya po, Panginoon, sa oras po na ito, ang hinihiling po namin ang inyong pong gabay sana po sa aming pag-aaral ng inyong pong salita, Panginoon. At ito po, Panginoon, hinihiling sa mga oras na ito na po ang Banal na Espiritu ang siyang sumaamin sa araw na ito, araw ng Sabat. Salamat po sa patuloy na pagtugon sa aming panalangin. Ito po ang aming pasalamat at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po muli sa ating lahat at happy Sabat po sa lahat ng ating mga kapatiran. Sa lahat ng ating mga kapatid na kasama natin ngayon, happy Sabat, at sa lahat po ng mga kapatid sa iba't ibang lugar na nagkikip ng Sabat. Isang mapagpalang araw po ng Sabat sa ating lahat. So sa atin po ngayong Sabat School ay ating pong tatalakayin ang isang kwento sa kasaysayan ng buhay ni Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay po ng lalaking church elder sa madaling salita, no? Ito po ay ang buhay ni Jairus at ang buhay ng babaeng may sakit sa loob ng 12 taon. So ito po ay ating tatalakayin at bilang pinaka ating talakayan ay atin pong tutunghayan ang buhay ng dalawang sitwasyon ito. So, siyempre po sa ating talakayan ngayon na sa ating pong pag-aaral na pinamagatang The Mighty Restorer po. No? So, siyempre po sa kakibat din po ng ating talakayan, ang ating pong mga references ay makikita sa aklat ng Marcos 5:22 hanggang 43, no? Mark chapter 5, 22 to 43. No? So, yun po yung ating pinakabasihan. At sa Desire of Ages po ay mababasa natin din ang kabuuang kwento po ng
sitwasyon po ng kasaysayan ni Jairus bilang pinaka-rabbi or church elder po sa time ni Jesus, at ng babaeng may sakit po sa loob ng 12 taon. So, sa atin pong susing talata ay makikita po sa Marcos 5 talata 36. Pinaka susing talata po natin. So, basahin po natin siya. Sabi niya, "As soon Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe." No? So, siyempre po, bago po natin talakayin ang buhay ng dalawang ito, meron tayong mga ilang tanong na papaano ba na ang dalawang ito ay nagtiwala sila sa ating manunubos, sa ating tagapagligtas. Papaano na sila ay nagkaroon ng pagtitiwala. Okay? So, papaano na na-cultivate yung kanilang pananampalataya. At papaano rin ng Panginoon ang kanilang matatakbuhan sa sitwasyong kanilang naranasan. Ano? So, meron tayong mga ilang mga questions na atin pong babasahin mamaya sa ating talakayan, sa ating Sabbath School, at atin munang tunghayan ang kabuuan ng kanilang karanasan. So, sa una pong pagkakataon ay ito sabi niya, to desperate people. Okay? Sino po ito? Si Jairus at saka yung babaeng dinudugo. Okay? For 12 years. Okay? So, ano yung kanilang situation? Okay? Una, tignan natin ang buhay ni Jairus. Si Jairus ay respected ruler of the synagogue. Tapos, ano po yung kanyang sitwasyon? Ang kanyang sitwasyon is, ang kanya pong anak na babae, how many years, or how old was he? 12-year-old, no? Na daughter ay was dying, o ando na, namamatay nga. Dahil sa kanyang situation, ay malalaman natin kung paano na siya ay tumawag sa Panginoon. At yung woman naman, na dinudugo, or may karamdaman for 12 years, ano yung kanyang description po na ibinigay? Suffered from a disease for how many years? 12 years. And ano pa po yung isang description? Had spent all her money seeking a cure. Okay, so makikita po natin dito na yung pagkakaiba at saka po yung sitwasyon ng dalawang ito, na they need what? A helper that who could help them, no? So ito po yung kalagayan nila. So actually may nakikita rin tayo dito, no? Na yung 12-year-old na anak ni Jairus, at tapos meron ding 12 years na siya po ay nagdurusa sa kanyang karamdaman. So, may parallelism ba dito kaunti? Anyway, hindi po natin titignan muna yan, but we could see those parallelism. Ano? So, ngayon, titignan natin dito, ano yung pinakamahalaga as followers of Christ, bilang mananampalataya. Okay? So, tignan po natin dito na kung paano nabigyan emphasis ang sitwasyon ng dalawang ito. Okay, so, tignan po natin. Sabi niya si Jairus, puntaan natin, Sabi niya po dito sa ating talakayan, Jairus fell at Jesus' feet and pleaded. So, papaano na ipinapakita niya na ni Jairus as, don't forget, si Jairus po is a church elder. Okay? So, tapos po, na siya ay nangailangan ng makakatulong sa kanya. In this case, na siya po ay yung kanyang anak, na 12-year-old, ay ano nangyari? Sabi niya, my little daughter lieth at the point of death. So dahil na mahal niya yung kanyang anak, at gustong-gusto niya na mayroong makatulong sa kanya, so wala siyang ibang matakbuhan, kundi ang Panginoong Jesucristo. So ito yung mga ilang lessons na pwede natin, o hindi lang pwede, kundi yung makikita natin sa kalagayan ni Jairus. Bilang katulad ni Jairus, na hinanap niya mismo ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya dito, position and wealth cannot solve every problem. So, katotohanan po ba yan? Yes. Jesus invites us to bring our burdens to Him. Sabi nga ni Apostol Pedro, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care, for He careth for you. So, ito lamang po, wala tayong ibang matatakbuhan. Actually, meron din tayo ng ilang mga lesson. Kasi sa kwento po ng buhay ni Jairus, makikita natin na talagang si Jesus ay pumunta sa kanyang tahanan. And it's also the message in Laodicean Church na si Jesus ay naghihintay lamang, knocking in the door of our heart, kung tatanggapin natin siya. So, isa sa mga situation na kung paano nating mahahanap at ating kakalingain mismo ang pagtawag ng Panginoon sa ating mga buhay.
as we need Him as our personal Savior, no? So ito po, tingnan natin, ano? Great faith na pinabanggit po dito. Sabi niya, Jairus believed, come and lay thy hand upon her and she shall live. See? Ito po yung mga ano ng pananampalataya na, ano sabi niya? Na pinapakita sa buhay o sa salita mismo ni Jairus na mayroon siyang paniniwala sa Panginoon. Actually, kung titignan natin dito, sa nakikita natin sa paraphrase na ito is na hindi niya direct na, hindi parang tinitignan ni Jesus na ito ay inuutusan siya, overruling Jesus, kundi pinapakita dito sa line ng mga salita ni Jairus yung kanyang pananampalataya. Okay? So sabi nga niya, faith says, ito sabi niya, Jesus can help. So Jairus asked for help from Jesus. Jesus can heal. Jesus can restore. And nobody can restore. Okay? Ito lamang po sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. So sa pamamagitan ng ating pananampalataya, if you are going to ponder more about faith, ito ang sinasabi na kung nagbabasa tayo, sabi ng Spirit of Prophecy, it's the only cord na meron tayo ay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Na meron tayong connection sa Kanya, yung pananampalatayang may buhay. Okay. So yan po yung tinatawag natin na meron tayong connection sa Kanya. And sabi niya sa Desire of Ages, page 342, Jesus set out at once with the ruler for his home. Ito po yung binabanggit ko kanina. Na si Jesus always waiting for us, naghihintay sa atin. Na He's knocking at the door of our heart. Like sa ano po ng buhay ni Jairus. Mismo pinatuloy ni Jairus talaga at sinamahan siya. Because Jairus showed his faith, o pinapakita niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon na siya lamang ang makakatulong sa sitwasyon ni Jairus. And we have to feel also the same Jairus felt. Okay? So ito yung pangangailangan natin ng tagapagligtas at tanging makakatulong sa ating kalalagayan. A desperate man or person needs a Savior. Okay, so ito naman, tingnan natin sa the woman with great suffering. So ngayon nakita natin yung sitwasyon ni Jairus, yung kanyang kalagayan na siya ay, yung kanyang anak na 12-year-old ay namatay, o nasa kalagayang nagdurusa, darating sa kamatayan, tapos itong 12 years na nagdurusa po sa kanyang karamdaman. Okay, sabi niya, the woman with great suffering, sabi niya, how many years? For 12 years, she suffered physically. And then, ano pa yung kalagayan niya? She spent all her money. So, yung lahat po ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang pag-ari-arian ay na gastos na, no? So, yung situation. There are situations na ating napapakinggan na nagdahop or naghirap dahil sa hinahanap ang kagalingan, ang kalusugan or ang kagandahan ng physical na katawan at naubos ang lahat ng kayamanan, no? Marami tayong mga testimonies or mga patotoo na narinig natin the same sa babaeng ito. Physician could not heal her. So, alam naman natin sa ating mga previous na mga studies po, ating mga napakinggang mensahe, na walang ibang makakapagbigay ng kagalingan kundi ang Panginoon. Okay, so, the same sa kalagayan po ng the woman with great suffering. Okay? So, sabi niya sa Desire of Ages, page 343. Ito po ang sabi niya. She had spent all in the hands of physicians. Sino kaya ito mga physicians nito? In our days, we could say the parallel of these are the medical or the hospitals or something na talagang sabi nga ay kung sino man na nandyan sa ating kapaligiran na ang lahat ng mga manggagamot ay pinunta na. Pero anong sabi niya? And was no better. Okay, na hindi man lang siya gumaling, but rather grow worse, kundi lumala yung kanyang kalagayan. So in our case, kahit tayo ay pumunta sa kung saan-saan mang mga pagamutan or saan mang mga life center, kundi po ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kagalingan. Kung hindi tayo manghawak at mangapit sa Kanya, ito yung nakikita nating aral, ano? Ay walang kagalingan tayong matatamo. Because sabi nga niya dito, magiging katulad dito, she spent all her money, o mawawala lang, maubos lang ang ating mga kayamanan. And after all, ay hindi natin matatamo ang kagalingan, ano? So bakit binibigyan emphasis ito? Kasi maraming sitwasyon ngayon sa atin, we just would like to be healed, but not in the way of Jesus Christ. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. So let's continue po kung ano pa yung kalagayan ng babae po na ito. The touch of faith.
Okay? So ito yung titignan natin dito kung ano yung kalagayan niya. The woman said, so sabi niya, if I may touch but his clothes, I shall be whole. So, anong nangyari po? Alam natin yung kwento nang matapos na siya ay nakikipagsiksikan sa sitwasyon ni Jesus, papunta sa bahay ni Jairus, ano? Actually, it was in the same situation when Jesus was met Jairus, papunta sa bahay niya, yun din yung time na nung sila ay papunta doon sa bahay niya, ay ito yung time na hinawakan ng babaeng ito po ang laylayan ng kanyang damit. And ano kaya yung ibig sabihin nito nung naisip parating sa atin? Okay? So sabi niya dito sa kanyang line, sa kanyang salita, like Jairus, nasabi niya nga dun sa salita ni Jairus na punong-puno ng pananampalataya, kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Okay? So the same line na nagpapakita po ng pananampalataya. Okay? She touched Jesus and immediately what happened? She was healed. So ito po yung situation ng action or gawa na mayroong pananampalataya. Okay, so defining that the faith with work. No? Yung pananampalataya pong may buhay, depending only on Jesus. Okay, so masana makita natin dito na kung ano ang nais ipakarating, the touch of faith can do great things. No? Ang hawak ng pananampalataya, kung babasahin nga natin ng Ephesians chapter 6, ano? So yung pananampalataya na pinaka-rope po natin, pinaka-cord natin to hold Jesus, right? Ito yung hihila sa atin po sa lahat ng situation na ng ating pananampalataya, ng ating buhay pananampalataya upang tayo po ay madala sa paanan ng Panginoon. Okay. So katulad po nito na nahawakan niya ang damit ng Panginoon o hinawakan niya ang kabutihan ng Panginoon. So sabi niya sa Desire of Ages, ito na nga sabi niya, no? In that one touch, sabi niya, was concentrated the faith of her life. Sana ganun din po sa atin. Itong gustong ipakita na sa pamamagitan ng isang hawak ng pananampalataya natin sa Panginoon, ito yung magiging buhay muli ng ating buhay spiritual. So sabi niya nga, ito yung buhay or hawak ng pananampalataya. So faith, just like when we are going to talk about faith na maniwala lang kung ano ang buhay ng Panginoon, but without surrendering and without believing that Jesus can do all things for us, just believing that Jesus has died on the cross, na parang pinapakita lang natin at naniwala tayo siya, namatay si Jesus, but we are not really believing on His merit. So it doesn't show na mayroon tayong pananampalataya. Okay? So, tuloy po natin. Sabi niya dito, sa next na kalagayan. Tignan natin yung pagkakaiba po ng dalawa. The difference between the two touches. Ano yung pagkakaiba po nito? Yung dalawang paghawak sa pananampalataya. Now, makita natin, sabi niya dito sa situation, kasi alam natin yung kwento ni Jesus, when Jesus was walking, going to the house of Jairus, ay merong dalawang klase na touch na pinapakita. Ano yung dalawang touch na yun? Okay? Yung touch ng crowd, ng mga sumusunod or sumisiksik kay Jesus, tapos yung touch ng babaeng may karamdaman po. Okay? We discussed in our previous slides na yung touch po ng babaeng may karamdaman shows ng tunay na pananampalataya. Okay? So, mayroon ding mga marami ding nag-touch sa kanya. But, kahit kasama na si Jesus, kasabay nila si Jesus, na-touch nila si Jesus, but those touches were not showing faith. Right? So, ito po yung ano niya, gustong i-define. So, the crowd touch, sabi niya, pressed around Jesus. Curious and distracted. So, ito pinapakita, yung crowd na nakahawakan nila si Jesus, na sisiksik nila si Jesus, yung damit ay, siyempre alam natin yung situation, ano, siksikan, hindi nagpapakita ng pananampalataya. They were just, what? Sabi niya dito, curious sa situation. Ano yung gagawin kay ni Jesus? Kasi pupunta si Jesus sa bahay ni Jairus, at ano yung gagawin niya sa anak ni Jairus na mayroong sakit, na mamamatay na. Okay? So ito yung situation ng mga crowds na yun. They were just curious. And sabi sa woman naman, ano yung touch na meron siya? Reached out in faith. So ito po yung pagkakaiba. Okay? Sometimes you are just curious ano yung buhay na mayroong
na sumusunod kay Kristo. We are just curious sometimes. But the true faith sometimes doesn't uh, cannot be seen in our uh, walk with Jesus. So ito yung kailangan na makita natin na habang lumalakad tayo sa Panginoon, pinapakita natin na we need Jesus, then Jesus can do all things for us. No? So, na makita natin yung pangangailangan natin ni Kristo. Hindi na tayo naku-curious lang sa buhay na siguro masarap talaga lang maging isang mananampalataya, naroon ng biyaya, naroon ng pangangailangan. We are just curious of all those things na makita natin kung ano yung buhay na kasama si Jesus. Not really faith na binabanggit ito, kundi makiramdaman mismo natin na kailangan natin si Kristo. Ito yung nais na ipakita sa situation ng dalawang touch or paghawak ng pananampalataya. Okay, sabi niya sa Desire of Ages 3:44, ito pong sabi niya, the Savior could distinguish the touch of faith from the casual contact of the careless strong. So ngayon po, mas binigyang emphasis dito na nakikita at nauunawaan ni Kristo kung ano po yung tunay na touch of faith, tunay na pananampalataya. No? So possible na baka careless strong na nandun tayo sa area or sa kalagayan ng careless strong na sinisiksik lang natin si Jesus for we are curious sa situation na kasama natin ng Panginoon, or sa situation ng babaeng nangangailangan mismo ng manunubos, ng tagapagligtas. No? So, si Jesus mismo, alam niya kung anong klaseng touch ng pananampalataya ang ating kalalagayan. So, ito yung nais na iparating in our firm, sa ating kalalagayan, in our position as Jesus followers. But of course, doon din pinapakita tayo dapat sumunod sa Panginoong Jesucristo, no? Na makita mismo ang tunay na pananampalataya. And let's continue. Jesus knows the touch of faith. So, sabi niya nga dito sa Mark chapter 5 verse 30. Tignan natin na, basahin po natin. Sabi niya, and Jesus immediately what? Knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? So, sa talata po ngayon, ipinapakita na alam ni Jesus kung anong klaseng hawak ng pananampalataya meron tayo. The expression of this verse shows us that Jesus could distinguish what kind of faith we have in Him. No? So, tulad po ng pananampalataya ng babaeng mayroong karamdaman for 12 years. So, nanangailangan mismo ng Panginoon. Sabi niya dito, nang tanong ni Jesus, so, who touched my clothes? Sabi niya, di ba? So, ibig sabihin, alam niya o nadidistinguish niya ang pagkakaiba ng paghawak ng maraming sumisiksik sa kanya at sumusunod sa kanya doon sa paghawak ng babaeng may pananampalataya sa kanyang kasuutan. So, sabi niya dito, the disciples were confused. Ito, nandito pa yung kanyang mga disciples, but Jesus knew that healing power had gone out from Him. So, sabi niya, basahin po natin dito, Christ knew every thought of her and mind out was helping her to exercise faith. So, maliwanag po, malinaw dito na nais pakita at alam ng Panginoon na kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. So, let's continue po. Sabi niya, ito po, daughter, be of good comfort. Ito po yung word na ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak, sa tunay na mga mananampalataya. Sabi niya, be of good comfort. So, sabi niya, So sabi niya, Jesus told the woman, daughter, thy faith had made thee whole, go in peace. So, sa lahat ng mga tunay na mananampalataya, ang gusto lang ibigay ng Panginoon ay ang kapayapaan. Na meron tayong kapayapaan sa kanyang harapan, sa kanyang presensya. No? So sa lahat po ng mga tunay na mananampalataya. Sabi niya sa The Ministry of Healing, page 61, He spoke only words of approval. They came from a heart of love filled with sympathy for human woe. So kung atin lamang iisipin, titignan natin yung larawan ng pagsasalita ng Panginoon sa lahat ng mga tunay na mananampalataya, katulad ng larawan na ipinapakita sa atin sa conversation nila ng babaeng may karamdaman at napagaling, nandoon ay pinapakita yung tunay na pag-ibig na kung paano ang lahat ng mananampalataya
ay mayroong kapayapaan sa kanyang presensya. Okay? So sabi niya pa dito, ito pa yung mga dinadala ng tunay na pananampalataya. Healing. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng kagalingan. Peace. At ang pananampalataya ay nagdadala rin na po ng kapayapaan. Katulad ng mismong salita na binanggit ng Panginoon sa talata nating binasa. At ano pang ang dinadala ng pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya? Restoration. Okay, so all those things po na pinapakita sa situation po ng babaeng may karamdaman ay pinapakita ng or binibigay po o ang dala po ng tunay na pananampalataya. Healing, peace, and restoration. Okay, so sa atin ngayon, lalo na kailangan po natin ng kapayapaan at ng kagalingan, specifically and especially po sa ating kaluluwang may punong-puno ng karamdaman po. No? So sabi niya sa pagpapatuloy, sabi niya, bad news from Jairus' house. Ito po. Kasi nakikita natin minsan, hindi na nakikita, kundi a lot of situations na as we are holding the cord of faith, no, ay marami tayong mga naririnig na mga bad news or mga disappointments, not only disappointments, kundi po yung mga discouraging words. Okay? So marami tayong nakikita or naririnig sa ating mga paligid. Mismo, hindi lang paligid, kundi humaharap talaga sa atin. Mismo doon katulad sa situation ni Jairus at saka ng mga taong galing sa kanyang tahanan na sinalubong siya ng mga bad news, okay? Or discouraging words. So, we as children of God, na tayo ay naghahawak sa Panginoon sa ating pamamagitan ng ating pananampalataya. So, ano yung mensahe na nais iparating ng Panginoon kapag nakarinig tayo ng mga discouraging words? Okay? So, basahin natin yung ilang talata dito sa Mark chapter 5, 35 to 36. Sabi niya dito, while he spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, galing po sa tahanan ni Jairus, thy daughter is dead. Yan yung anak ay patay na. Sabi niya, no? Why troublest thou the master any further? Bakit mo paguguluhin ang guro? So ito yung mga discouraging words na napakinggan at sumalubong mismo kay Jairus. Going to his house, no? So verse 36, ano pong reply ni Jesus? Ano yung encouraging words naman ni Jesus sa kay Jairus? Sabi niya, as soon as Jesus heard the word that was spoken, nung marinig po daw ni Kristo yung mga salita na mga discouraging words na sinabi kay Jairus, anong sabi niya? He said unto the ruler of the synagogue. Anong sinabi po niya? Be not afraid, only believe. The reason why ito po yung ating key text is sa ating pananampalataya, sa ating Christian walk, as we are following Jesus, no? So, as we are walking beside Jesus, okay, marami tayong mga discouraging words na makikita. Ano po yung encouraging words naman ni Jesus? Countering the discouraging words? Be not afraid. Only believe. Okay? Manampalataya tayo. So, ito po yung isa na huwag nating kalilimutan anumang situations po or anumang situation ng ating kaharapan. Ano? So, yun sabi niya sa situation po ni Jairus. So, tignan po natin dito. Sabi niya sa Redemption or the Miracles of Christ, page 204, sabi niya, fear not, believe only, and she shall be made whole. So, sa ating kalagayan, siya nang pupuno po sa ating mga pagkukulang. Manampalataya lamang tayo po sa ating Panginoon. Okay? So, bagamat napakarami nating kakulangan. And let's continue po kung ano pang nais iparating ng Panginoon. So, ito po isang maganda sabi niya, Jesus enters the house. Okay? So, anong situation po doon na maraming nag-iiyakan? No? Daming tumataghoy po sa kalagayan ng situation sa bahay ni Jairus. Okay, sabi niya, people were weeping and mourning. Pero anong sabi ni Jesus? Actually, ito yung situation na gusto pong ipakita ng Panginoon sa atin na, titigan po natin. Ano sabi niya? Jesus said, the damsel is not dead, but sleepeth. Okay? So, bakit sinabi ni Jesus yun? Sapagkat sa ilang situation ni Jesus na nais ipakita, kung mabasahin din po natin ang Desire of Ages, page 534. So, I think something like that. And page 530, na nais ipakita ng Panginoon itong kalagayan ng pagkamatay po ng anak ni Jairus ay
isang larawan na ang lahat ng mga nananampalataya, okay, ang lahat ng nasa Panginoon ay nais ipakita na kaya niyang bumuhay ng patay. At ang the same situation din na si Jesus ay kaya niyang buhayin ng lahat ng nasa Kanya. Ang lahat ng nananampalataya na katulad ni Jairus at ng katulad ni ng babaeng may karamdaman. Okay? So sabi niya dito sa Sabbath School Lesson Notes 1891, to Christ death is a what? Temporary sleep, because He is the author of life. So bagamat nag-iiyakan na doon sa loob, anong nais na ipakita ng Panginoon? In encouraging words. Kung naintindihan lang ng mga ng bansang Israel, ng mga Hudyo sa time na yan, na si Kristo ang tinutukoy ni Isaias na siya ang ang Mesiyas na magbibigay ng kagalingan sa mga may karamdaman at magbubuhay ng mga patay, they will understand the situation of Jesus in this situation, no? So sabi niya, the damsel is not dead, but what? Sleep it. So now, isa pang naisipakita dito na kung paano hindaling tulad ng Panginoon ang kamatayan ng physical na katawan sa isang pagtulog. Okay? So anong bigyan pansin dito? Na yung lahat ng mga nananaghoy sa lahat ng panahon na ng kalungkutan ay ang Panginoon pa rin ang ating matatakbuhan para tayo ay mabigyan ng ano po? Encouragement or encouraging words ay sa ating Panginoong sa Kristo lamang po matatagpuan. So, kaya nga po mayroon din tayong mga nababasa sa ating mga previous reading o ating pong mga pag-aaral sa ating Sabbath School lessons na walang ibang kaibigan po na makakatulong sa atin. Na gusto ring ipakita dito that there is no comforter like Jesus. Okay? So, si Jesus pa rin pong nais ipakita dito na siya lamang po ang makakapag-comfort sa atin. Just, if we let Jesus enter in our hearts. Okay? Kasi sa loob ng tahanan ito. So, titignan natin yan ha. That's the very message in the Laodicean Church. So, now, let's continue po. Sabi niya dito sa next slide, the power of the life giver. So, ano yung nais ipakita dito? Sa verse 41 to 42, Jesus took the girl by the hand and said, Talita kumi. Ano pang ibig sabihin niya? Little girl, arise. So, anong nangyari po? Nung sinabi ni Jesus yan? Immediately, she stood up and walked. So, ano ang gustong ipakita ni Jesus sa sitwasyon na ito? Gusto niya ipakita na siya ay mayroong buhay na kaya niyang ibigay sa mga taong namatay. Okay? Siya ang buhay at siya ang muli ang pagkabuhay. Bagamat tayo mamatay, sabi niya nga dito, no, sa kanya pa rin words, sa time ni Lazarus, bagamat mamatay, sila ay muling mabubuhay. So, comforting words, and then ano pa pong nais pakita? That Jesus, the only one who could give us life. Sa pamamagitan ng ating pag-touch ng pananampalataya. Hindi naman po mangyayari ito na darating si Jesus doon sa situation na pupunta sa bahay ni Jairus kung hindi mismo na si Jairus ay pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa ating manunubos. Okay? So, ito po yung nais na ipakita. So now, let's continue. Sabi niya, 3 important lessons. Ano yung 3 lessons po na gustong ipakita sa atin? Number 1, bring every problem to Jesus. Okay, katulad po ni Jairus brought his dying daughter. So, every problem, bring to Jesus. So, a lot of situations na pwede nating ibigay, but of course, direct to the point na sinasabi po na ano man ang ating problema. Ito nga po, medyo malala na to kasi anak po ni Jairus, pero dinala niya yung kanyang problema at ibinigay niya, sinurrender niya, Lord, please, pwede mo ba akong tulungan? Samahan mo ako mismo sa aking bahay. Okay? So, siyempre, si Jesus naman talaga always ready. Napakaganda po ng illustration na gustong ipakita sa mensahe rin sa ating kapanahunan. Jesus knocking in the door of our hearts. Okay? So, sabi niya, bring every problem. Ano mang problema natin? Number 2, na lessons po na gusto niya ipakita, never stop believing. So, sa kalagayan niyo, yung babae pong mayroong karamdaman for how many years? For 12 years. Ano sabi niya? The woman held on to her faith for 12 years. Kala niyo po, supposed to be, wala na po siyang pag-asa for 12 years. Iba't ibang mga doctors na po, iba't ibang mga physicians na pinuntahan niya, di ba? Sa ngayon po sa ating binasa.
Naubos na yung kanyang kayamanan, naubos na yung kanyang mga ari-arian, at dahil siya ay nanampalataya sa Panginoon, ay nais ipakita kung bakit na itala ito sa atin na huwag tayong titigil sa pananampalataya. Okay? So, do not fear, believe. Na ang sabi ng atin pong key text. Pangatlo pong lessons, ano pong sinasabi niya? Jesus has power over death. So, ito po yung pangatlong lesson na gustong ipakita na si Kristo lamang po ang may kapangyarihan sa kamatayan. Ano? So, siya lamang po, wala nang iba. At ang nais niya ipakita, He is the mighty restorer. So, sa lahat ng situation, sa lahat ng ating kalagayan, ito po yung mga aral na gustong ipakita po sa ating talakayan ngayon. Ano mang problema natin, surrender po natin kay Kristo. At ano pa pong pangalawa? Huwag titigil sa pananampalataya o pag-surrender po ng mananampalataya sa Panginoon Kristo. At ang pangatlo po is ultimatum na bagamat tayo mamatay, si Kristo lamang po may kapangyarihan sa kamatayan. Na tayo ay muling mabubuhay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Kristo. So sabi niya nga sa Selected Messages book or volume 1, page 365, true faith is that which receives Christ as a personal Savior. So ito po, na ano daw po yung tunay na pananampalataya? Ay yung ipinapakita na tinatanggap natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas or manunubos. Katulad sa kalagayan ni Jairus, tinanggap niya wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi ang Panginoong Kristo. Katulad ng kalagayan po sa babaeng may karamdaman for 12 years, tinatanggap niya ng buong buo sa kanyang sarili na wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi ang Panginoong Kristo. The personal Savior ni Jairus at saka ng babaeng dinudugo for 12 years. Okay? So, ito po ang definition na ibinibigay sa atin ng ano daw po ang kahulugan ng pananampalataya, tunay na pananampalataya, natanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoong manunubos. No? So, yan po ang kanyang nais parating. So, sa atin pong natalakay na situation ng dalawang tao na pinakita yung kanilang pananampalataya, ay meron tayong mga ilang tanong po dito na pinapakita yung tatalakayin o katanungan. So, sabi niya, meron tayong 4. Why did Jesus stop to speak with a woman? Bakit kaya tumigil sa pagsasalita si Kristo? Okay? Number 2, what is the difference between touching Jesus and touching Him in faith? So, ano po yung pagkakaiba ng dalawang klase ng hawak ng pananampalataya? Yung crowd at saka po nung pag-touch po ng babaeng may karamdaman for 12 years. Okay? So, ano na po yung pagkakaiba na yan? Number 3, why did Jesus tell Jairus not to be afraid? Okay? Bakit sinabi ni Kristo kay Jairus na huwag matakot? Ito po yung pangatlong katanungan. Okay? So, which is atin na pong kinuha yung mga object lessons sa situation po nito. Number 4, what does this story teach us about death? So, ano po naman ang nais ituro ng situation po ng anak ni Jairus na namatay para sa atin? Ano po yung aral na gustong ipakita ng Panginoon? Okay? So, of course, sa atin po na bilang mananampalataya ay alam natin, pero of course, these are the questions na atin pong titignan at sasagutin. So, muli po, sana ay maroon tayong natutunan sa ating tinalakay ngayon na dalawang uri ng pananampalataya at lahat po ng mga situations na ipinakita sa kalagayan ni Jairus at saka po ng babaeng may karamdaman for 12 years. At sa lahat din po ng mga sumusunod sa Panginoong Kristo, nais na maging katulad tayo sa halimbawa ni Kristo, no? So, we could read and natin pang malalaman po ang lahat ng doon. So, that's all. Sana po tayo ay napagpala. Muli, good morning po. Maraming salamat po, Brother Alan, sa inyo pong pangunguna sa ating Sabbath School lesson at napakinggan na po natin yung lesson natin na
the mighty restorer na si Christ po ay nag-restore ng life and health sa mga tao during that time. At una po dun sa woman na 12 years na nagsasuffer dahil daw sa issues of blood, at yung isa naman po sa pagbuhay sa anak po ni Jairus na 12 years old. At nakita rin po natin kung paano nag-exercise ng faith si Jairus and yung woman. At dahil po doon ay na-restore po yung health po ng woman, at yung anak naman po ni Jairus ay uh, nabuhay. Parang at nakita din po natin yung kahalagahan nga po na kung ano man po yung aspect ng life tayo nangangailangan sa Diyos, ay kailangan lang po natin lumapit sa Kanya at magkaroon ng pananampalataya. Kasi una pa lang, alam niya na po ang pangangailangan natin. So, hinihintay lang niya tayo na magsabi sa Kanya, mag-request sa Kanya. At siya naman po ay magbibigay kung ano man po yung right answer sa ating mga panalangin. At ngayon naman po, dahil oras na po para po sa ating mga insights, ay invite ko na po kayo na kapag-share po ng inyong insight or mga testimonies. At kung meron pong gustong sagot dun po sa question ni Brother Alan, ay pwede rin po kayong mag-share po ng inyong mga kasagutan. So, invite ko na po kayo to unmute your microphones. Good morning, all. Brother Rob here. Sharing an insight. So the story points to our circumstance in life to some respect. We have two stories here of people who were inexplicable situations or incomprehensible. That Jairus' daughter, who was only young of age, has died, and the other one is the woman who had a blood problem for 12 years, and it was getting worse. She had spent all her money going to physicians, hoping to find a solution. So it was certainly a difficult situation, and the question might be asked, why did they come to Jesus? They knew, they'd heard that he was able to heal the sick. So they moved forward in faith. The Jairus' daughter hadn't died at that stage, but she was severely sick. And the woman had this problem that was unresolved. So she thought, well, I know he's a healer. Surely if I come near, I can. Some of his power might help my situation. So there's a few illustrations that come out of this story, and I'll just go through that. Jesus has power over every affliction. So when we're likely to give up, we know that God is still in control, that he can intervene if it's his will. No disease is beyond his ability to heal. Faith is more than outward profession or contact. So the faith itself is the expression to believe in Jesus Christ and in God and his ability to help us and be with us. The woman's faith personally laid hold of Christ's
saving power. And another one is delays do not mean that Christ has forgotten. While Jesus stopped to help the woman, Jairus' situation appeared to become hopeless, but Christ was still in control. Jesus calls his followers from fear to faith. So from the inexplicable situation or the unresolvable situation comes fear, and we fear that life is out of control. But Jesus suggests to us, be not afraid, only believe. So Christ has the power over death itself. What was impossible to human beings was completely within the power of the Lord of life. Yes, so from inexplicable to putting our burdens on God is the Christian ethic, of course, but we know that God has that power and it comes through faith. And that's what the woman and Jairus had. And in Jairus' case, he came home and he was actually discouraged from engaging Jesus further. But we know that Jesus tenderly took the woman, the young woman, and healed her. And so once again, it was faith that enabled the power of God to work. Thank you. Good morning. Thank you, Brother Rob, for sharing your insight. So, sino pa po ang nais magdagdag sa atin pong lesson? Kung meron po. Kung wala naman pong magdadagdag, ay siguro po dahil malinaw naman po yung ating lesson, ay tayo na po ay dadako sa ating pong closing song and then susunod po ng closing prayer by Brother Rob.
Let's pray. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this study, the study of how Jesus worked in the lives of his time, how he faithfully did his Father's will, and he also comforted the suffering and the sick, and turned the despair of those he was amongst to joy and gladness. And Lord, we see this hope that our situations are not beyond your intervention, and we see that Jesus is the hope of our lives. That he can, if he wishes, restore our situations, if they're bad or indeed out of control. We know that in the last days, Lord, we will be placed in situations which we will have no means to intervene. And so we ask that you give us trust so that we can work with you, that we can rely on you for your intervention in our very needs. And so, Lord, we thank you that you hear our prayers, and we thank you that you're a God that intervenes in inexplicable situations. Lord, help us to continue to trust you day by day and believe that whatever comes our way, that God still loves us and still cares for us. And we ask that you be with us and strengthen our faith, that we may trust in you. And we look forward to the great day when all sickness will be done away with, and we will in a land of where no sickness, no pain will survive. And Lord, we look forward to this day, and we ask for faith and strength in Jesus' name. Amen. Muli po, salamat po sa inyo pong pag-join sa amin sa Sabbath School at magkakaroon lang po muna tayo ng ilang minutong break at babalik din po tayo sa Facebook Live para po sa second service. So maraming salamat po and happy Sabbath.